siya nakontento. Binalik-balikan niya ang kuweba. Dinala niya ang perlas dito sa isla. Tay, tama na yan! Ano ka ba? Ayaw niya Alena yung ginagawa mo! Wala akong pakialam kung ayaw niya. Nandito siya sa pamamahay ko. Pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Naibang ka na! Dahil yan sa dami ng alak na nainom mo, hindi ka na nag-iisip na maayos! Sukdulan niyang kasamaan mo! Naniniwala ba kayo na maaaring ganap na magbago ang isang tao ng ganon-ganon lang? Kapag kapamilya mo ba, kailangan mo silang patawarin at bigyan ng pagkakataon ng paulit-ulit kahit sagad sa buto ang ginagawa nila sa'yo. Alam naman kasi nating napakahirap magbago, lalo na para sa taong ayaw baguhin ang ugali nila. Marahil dapat ang hinuhusgahan ay ang mga kilos ng isang tao at hindi ang kanilang mabulaklak na pananalita. Katulad ng aking naranasan sa isang nilalang na hindi makapagsalita nang umuwi ako sa aming probinsya sa tabi ng dagat. Samahan niyo akong magbalik tanaw sa pinakamapait pero napakamakabuluhang tagpo sa aking buhay. Ilang taon lang ang nakalipas. Ako si Anton. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hello, Tay. Napatawag ko kayo. Tulungan niyo kami! May nalulunod! Lola, bakit po gamit niyo yung cellphone ni Tatay? Ano po nangyayari? Doon sa dagat! Sa dagat may nalulunod! Dahil sa aswang! Dahil sa aswang, Anton! Ho? Anong ibig niyo sabihin aswang? Hindi ko po kayo maintindihan. Nasaan po si Tatay, si Nanay, tsaka sino po nalulunod? Nalulunod? Anton, wala na sila. Lola, sagutin niyo ako. Sino ba nalulunod? Si Maymay ba? Uhuli na ang lahat, Anton. Bilisan mo, Apo. Kinabahan ako. Napatayo ako agad at iniwan lahat ng kasamahan ko. Patay na ang cellphone ni Tatay nang tawagan ko ulit. Tinawagan ko si Nanay pero wala ring sumasagot. Hindi ko malaman ang gagawin nang makuha ang ganitong tawag mula sa lola kong may problema sa pag-iisip. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya o hindi dahil maaaring sinusumpong lang siya. Hindi na lang ako nagbaka sakali. Agad akong lumuwas pa uwi ng probinsya. Patay ang ilaw sa buong bahay nang dumating ako. Nagdoble ang kaba ko noon. At nang buksan ko ang pintuan, dito ko na natagpuan si Lola. Nakaupo siya sa isang sulok at nanginginig. Anton! Apo, Diyos ko po! Apo! Lola, ano nangyayari? Nasaan sila? Sa dagat, Anton. Sa dagat. Pero bakit po sila nandun ng gabing-gabi? Ang tatay mo, may nalunod daw dahil sa aswang. Ayaw niyang umuwi, iho. Ayaw niya. Hindi ko siya mapilit. Andun lang siya sa bangka. Bakit po ba? Lasing na naman po ba siya? Hindi ko alam. Hanapin mo sila, Anton. Para ang awa mo na. Oo, sige ho. Tumakbo ako papunta sa tabing dagat malapit sa bahay namin. Namataan ko ang isang bangka sa pampang. Lula nito si Tatay na basang-basa at duguan. Tama ang kutob ko. Lasing nga siya. Sinuri ko ang pampang at walang bakas ng aking nanay at nakababatang kapatid. Tay, nasa sila Nanay at Maymay. Nasaan ho sila? Nalunod sila. Ano? Ba't kayo pumalaot? Tay, ano ba? Ang lakas ng ulan eh. Malapit na rin kasi ang karawan ni Sandra. Naisip ko lang. Ginusto ko lang naman silang isama sa kabilang isla para maging masaya siya. At hindi ang araw nung umalis kami. Pero nung pabalik na kami, tumama ang panahon. Tinadyo kami. Tumuob ang bangka. Tingin ko talaga, may sirena sa ilalim namin eh.
Yun ang may pakana ng lahat ng ito, Anton. Maniwala ka sa akin! Diyos ko naman, Tay. Sigurado bang hindi dahil sa kalasingan yan? Kung ano na naman sinasabi niyo eh. Ano kung si Rena? Usapang lasing na naman kayo. Maniwala ka sa akin, anak. Hindi ako may kagagawan yan. Isisi mo lahat sa akin, wag lang yan. Sirena talaga. Aswang ng dagat. Pinuha sila ng sirena. Tay, magsabi po kayo ng totoo. Puro katang isip lang yung mga yan. Sabihin mo yung totoong nangyari. Ganito na lang. Nasa kay banda nung tumawid yung bangka. Babalik ako. Baka nandun pa sila nanay. Wag. Delikado, Anton. Hinintay ko sila. Ang tagal ko doon. Wala nang umahon. Ano kung gusto niyong gawin natin? Tumunga nga lang tayo dito? Tay, i-report natin sa polis. Sa barangay. Kahit saan basta matulungan lang tayo. Hindi tayo pwede maghintay lang dito kung aano rin sila. Baka bangkay na yung makita natin. Ako na. Ako na ang hihingi ng tulong. Ho? Eh, paano niyo naman gagawin kung lasing mo kayo? Hindi ka paniniwalaan nun. Eh, Tay, kayo na lang magbantay dito. Ako na magre-report sa nangyari. Hindi. Ako ang nakasaksi. Ako ang kailangan nilang kausapin. Dito ka lang. Kailangan nila ng tulong pag ginanod sila. Lumipas ang oras at tahimik ang dagat. Hindi ko na malaya na nakatulog na ako sa pampang dahil sa matinding pagod. Nagising na lang ako dahil sa isang pamilyar na boses. Sinundan ko ang tunog at sa kabilang dulo, natagpuan ang dahilan nito. Tumakbo ako ng maaninag ang nakababata kong kapatid. Napaluhod ako sa buhangin at napayapos agad kay Maymay. Nanginginig ang bata. Putlang-putla ang kanyang mga labi at panay ang pag-iyak. At ang mas nakakabahala pa dito, hindi lang siya ang inanod ng dagat. Nakakapit siya sa isang dalagang walang malay. Maymay! Maymay! Diyos ko! Nasa si nanay? May, magsalita ka naman oh. Sino ba yan? Si Ate Alena! Kuya! Si Ate! Oo, sige. Tumahan ka na. Saan ba galing si Alena? At saka si Nanay May? Nasa si Nanay? Sa dagat, kuya! Oh, teka sandali. Naninigas ka sa lamig, May ah. Kailangan na kita dalhin sa bahay. Bitawan mo muna siya. Isama natin siya! Isama natin si Ate Alena, kuya! Iligtas mo siya! Oo, sige. Tara, isasama ko siya. Pero kailangan mo muna siyang bitawan ha. Hindi ko kayo mabubuhat parehas ng sabay. Bumitaw si Maymay at kumapit sa binti ko. Wala akong nagawa kundi buhatin ang misteryosang babae pabalik sa bahay. Dito ko nakita ang kanyang mukha na nagtataglay ng kakaibang kagandahan. Para bang kumikinang siya. Napalunok ako dahil hindi ko ugaling maniwala sa mga kwento ni tatay tungkol sa mga aswang. Pero hindi ko maiwasang isipin na hindi pangkaraniwan ang dalagang inanod sa tabing dagat namin. Pagkarating sa bahay, sinalubong kami agad ni Lola Celia. Mukhang nahimasmasa na ito mula sa kanyang sumpong. Ngunit nabahala agad nang makita niya ang kalagayan namin. Diyos ko po, Maymay Apo! Salamat naman at nakauwi ka na. Anton, nasaan na si Sandra? Nasaan ang nanay mo? At sino yung babaeng yan? Hindi ko po alam, Lola eh. Ate Alena yung tawag ni Maymay sa kanya. Si nanay ho, hindi ko po alam eh. Sabi lang ni Maymay, nasa dagat daw si nanay. Diyos ko po, nasa dagat pa rin si Sandra. Nasaan na kaya siya? Yun na nga po, Lola eh. Gusto ko lang pumalaot. Dadalhin ko po yung bangka. Baka makita ko po si nanay. Huwag na. Masama pa ang panahon. Huwag kang aalis dahil baka sumunod ka sa nawawala. Oo, sige ho. Pero ano pong gagawin natin dito sa babae? Mukhang buhay pa naman po siya. Pwede mo ba siyang gamutin, La? Oo, humihinga pa siya. O sige, ilapag mo siya dyan sa sofa, iho. Wala naman siyang mga sugat pero parang latang-lata siya. Bakit? Bakit mo siya dinala dito, Anton? Tay,
teka lang naman. Huwag mo sasaktan. Hindi! Demonyo ang babaeng yan! Hindi mo ba nakikita? Kakaiba siya! Malamang, yan ang sirena na nakita ko sa dagat! Yan yung aswang dagat! Tay, sandali lang, wag! Hinatak ni tatay ang kamay ng walang malay na dalaga. Puwersahan niyang inaalis ito sa sofa. Pinigilan ko siya pero hinampas lang niya ang mga kamay ko. Dahil dito ay lumapit si Maymay at niyakap ang dalaga. Sa galit ni tatay, hinablot niya si Maymay at tinulak palayo. Humampas ang ulo ni Maymay sa lamesa at tumama ang batok sa kanto nito. Pagkatapos ay lumagapak sa sahig ang maliit niyang katawan. Sinubukan kong gisingin si Maymay pero hindi siya gumagalaw. Tiningnan ko ang batok niya at nakitang nagkalat ang dugo sa kanyang buhok. Nagdilim ang paningin ko noon at sinuntok ko si tatay. Walang ginagawang masama yung bata, tay. Kagagaling lang niya sa dagat. Muntik na nga siyang malunod na ikaw din yung may kagagawan. Tapos sasaktan mo pa siya ngayon? Napapaliw na mo ba kayo? Bitawan mo ako! Hindi ko sinasadya! Nabigla lang ako! Anong hindi sinasadya? Lagi ka na lang hindi sinasadya kapag nakakainom ka. Abay mayabang ka na ngayon ha? Ano? Porket nagtatrabaho ka sa Maynila? Binabastos mo na ako? Etong sa'yo! Sinapak ako ni tatay. Pilit niya akong tinutulak hanggang sa nadapa na ako. Tinadyakan niya ako ng paulit-ulit. Huminto lang siya dahil nakuha ng atensyon namin si Lola. Tinuturo niya ang dalaga at hindi namin napansin na nakayakap na ang dalaga sa kapatid ko. Pinalayo siya ni tatay sa bata pero ayaw niyang bitawan si Maymay. Maya-maya pa, nangisay ang dalaga at tuluyan ng nanghina. Dito na nagising si Maymay. Kumurap-kurap ang bata na parang walang nangyari sa kanya. Lola, ano nangyari? Parang pinagaling niya si Maymay ah. Pero tingnan mo, parang siya naman ang nanghina. Lola, tumawag na kaya tayo ng doktor. Wag! Tumigil kayo! Walang kikilos. Umilami nga kayo. Bakit naman ho? Kailangan din natin ipacheck si Maymay. Nahimatay siya dahil sa ginawa mo, tay. Baka may head injury yung bata. Tama na! Okay na siya. Hindi ba't gising naman na siya? Malaking eskandalo pa yan. Sabi ng pumirme na kayong lahat eh. Pero paano itong babae? Paano kung hindi na siya magising? Kargo natin siya. Tumahimik ka. Walang tatawag ng doktor. Walang lalabas. Ikaw ang may kasalanan yan. Kasi nga dinala mo pa yan. Eh sana iniwan mo na lang sa pangpang yan. Parang walang problema. Ano? Gusto mong iwanan ko siya doon? Eh mukhang siya nga yung nagligtas kay Maymay eh. Eh hindi pa nga natin alam kung aswang yan eh. Ay basta. Dito lang kayo. Kung hindi ba kakatikim ka ulit ng kamao ko. Sinasabi ko talaga sa'yo. O sige, subukan mo. Tama na, Apo. Huwag ka nang pumatol. Asikasuhin na lang natin yung dalaga. Inaapoy na siya ng lagnat eh. Lola, tara. Dalhin na lang natin siya sa kwarto. Ha? Ipapasok mo siya sa kwarto ninyong magkapatid? Eh bakit hindi na lang dito sa sala para mabantayan ko? Kayo na nagsabi, di ba? Na wala lalabas? Matapos ng ginawa niyo kay Maymay, wala kang karapatan magdikta ng gusto mo dito. At kung hindi pa ho kayo magtitino, isusuplong na kita sa pulis. Huwag mo ko subukan. Napatahimik siya sa aking pagbabanta kaya binuhat ko agad ang dalaga. At dinala na ito sa kwarto namin ni Maymay. Hiniga ko siya sa kama ng bata habang tinulungan naman ni Lola na makahiga si Maymay sa aking kama. Tulala si Maymay, nakayuko at ayaw magsalita. Maymay, Apo, ano bang nararamdaman mo? May, ayos ka lang ba? Magsabi ka, saan ba masakit? Anton, mukhang nabigla siya sa nangyari kanina. Naku, sino ba naman hindi matutroma? Galing pa siya sa dagat, Lola. Ang dami nangyari kay Maymay ngayong gabi pa lang. Kawawa naman ang batang yan. Maymay, iha, kumalma ka na. Okay na ang lahat. At patingin na lang ng sugat mo si Lola, ha? Tama si Lola. Ligtas ka na. Pero Anton,
Tingnan mo, nawala ang dugo sa batok ni Maymay. Oh? Paano naman nangyari yun? Nakapako kanina, ang dami ng dugo sa batok niya. Imposible namang bigla na lang nawala yun. Hindi kaya tama si Felipe. Hindi normal ang dalagang yan. Kung hindi siya normal, Lola, pues pinagpapasalamat ko yun. Dahil 2 beses na niyang niligtas si Maymay. Mula sa pagkalunod at mula sa pagkakabagok ng ulo. Malaki na yung utang na loob natin sa kanya. Hey, kusabagay. Mabuti pa ibigyan ko na lang ng gamot. Nilalagnat siya. Pero, tignan mo, parang may kaliskis siya, oh. Kaya nga napansin ko din yan. Ligtas kaya kayo dito kasama siya. Kung sa labas na lang kaya natin siya patulugin. Baka kung ano pang gawin ni tatay sa kanya eh. Huwag po kayo maglala, Lola. Magbabantay naman po ako. Magpahinga na rin po kayo. Grabe din po yung sumpong nyo kanina eh. Naglatag ako sa sahig katabi ng kama namin ni Maymay. Binantayan ko ang pagtulog nilang dalawa. Hindi nagtagal, napapapikit na rin ako. Bigla akong naging alerto nang makitang inangat ni Alena ang kanyang ulo. Lumingon ang babae sa aking panig. Bumangon siya at unti-unting lumapit sa akin. Nanigas ang katawan ko sa takot. May kakaiba kasi sa paggalaw niya. Hindi siya umaapak sa sahig at tila ba lumulutang ang babae. At ang kanyang berdeng mga mata, parang may ilaw sa likod nito. Maya-maya pa ay marahan na siyang gumapang papunta sa akin. Sa isang iglap, sinunggaban niya ako. Anton! Anton! Anton, gumising ka! Diyos ko, Lola. Si Alena. Bakit? Binabangungot ka, Apo. Ano ba ang tungkol kay Alena? Natutulog pa siya. Hindi, Lola. Nakita ko talaga siya. May mga pangil siya. Tapos berde yung mata niya. Lola, nakakatakot. Kailangan mo nang bumangon, Apo. Meron akong masamang balita. Si Sandra. Diyos ko, ang nanay mo. Natagpuan ang bangkay niya sa Pampang. Nalunod siya, Apo. Nawala ang takot sa buong pagkatao ko at napalitan ng pighati. Pumunta kami sa Pampang at totoo nga. Pumanaw na si nanay. Walang ibig si tatay. Si Maymay naman ay tulala. Hindi pa rin umiiyak ang bata. Hindi naman mapigilan ang pagluha namin ni Lola. Ramdam kong parang may kumuha sa puso ko at kinukusot ito mayat maya. Hindi ako makatulog at hindi rin ako makakain. Sa burol kung umasta si tatay ay parang hindi siya namatayan. Nagpapakasaya siya ng husto sa mga inuman, kasama ang kanyang mga kaibigan. Nakakapagtaka rin na mabilis na naghilom ang lahat ng kanyang sugat. Parang wala talagang nangyari sa kanya. Lechon, tay? Umorder ka ng isang buong lechon? Wala akong pambayad dyan. At ilang case ng beer yung kinuha mo sa tindahan? Hayaan mo na. Ang tagal ko nang hindi nakikita ang mga kaibigan ko eh. Lumuwas pa sila. Ngayon nga lang kami nagkasama-sama pagbigyan mo na ako. Tay naman, saan tayo kukuha ng pambayad sa mga ginagastos mo? Burol ito, hindi party. Namatayin ka ho ng asawa. O baka naman nakakalimutan mo na. Huwag ka nga maingay. Baka marinig ka ng mga tao eh. Ako ang magbabayad. Hindi mo na itatanong. Pero nakaluwag-luwag na ako nung wala ka. Ha? Anong ibig sabihin nun? May iba ka bang pinagkakakitaan maliban sa pangingisda? Ano? Bumalik na naman ba yung pagsusugal mo? Yung pagsasabong? Basta. Huwag ka na masyadong maligalig at mahinain ka na lang. Dahil pa sinasabi. Ako na ang bahala. At meron akong paparating na bagong motor mamaya. Huwag kang mag-iskandalo ha. Bayad na yon. Kung gusto mo, paperam ko sa'yo para maka-joyride ka naman. Anong motor? Tay, yung liming ni nanay dapat yung asikasuhin. Hindi ko pa nga nabubuo yung pambayad dun eh. Ano bang pinagsasabi nyo, tay?
Pagluluksa yung tawag sa nararamdaman ko. Subukan mo din kaya. Ikaw naman. Labo mo namang kausap eh. Sige na. Parating na sila Simeon. Mamaya na tayo mag-usap. Sandali lang naman. Baka pwedeng hindi ka na masyado magpakalasing. Araw-araw na yan eh. Hindi ka naman nagbabantay sa burol. Puro kayo inuman sa labas. Ginagawa niyo party dito. Walang humpay nakakabidyoke eh. Nagrereklamo na nga yung barangay eh. Sakop na ng buong kalsada yung party niyo. Ano ba? Sabi nga mo makialam eh. Hindi mo ba alam? Dapat ganun sa burol. Para yun itaboy ang aswang na gusto kunin ng bangkay. Hindi ka naman nagbabantay eh. Parang hindi ka namatayan. Puro ka pagpapakasaya. Pero ni isang beses ba, iniyakan mo si nanay? At alam ba ng mga tao na kasama mo siya kaya siya nalunod? Dahil dinala mo sila sa isla kahit malakas yung ulan. Tumahimik ka na! Ako'y nagtitimpi lang sa bibig mong yan ha. Pero pag ako napurusa, pambabastos mo sa akin. Magsisisi ka talaga. Hayaan mo ako sa gusto kong gawin. Hayaan ko naman yung kabaliwan ninyo sa pag-aalaga ng babaeng yan, hindi ba? Hindi pa nga natin alam kung ano talaga yan eh. Hindi na ako nakapagsalita nang sabihin niya yon. Hindi namin maipagkakaila na may angking misteryo na nababalot sa dalaga. Naging abala naman ako sa burol ni nanay, kaya si Lola Celia na ang nag-asikaso kay Alena. Lumalala na kasi ang sakit nito sa di maipaliwanag na dahilan. Nang gabing yon, lumabas ako sa bahay dahil napansin ko ang katahimikan sa inuman. Nawawala si tatay at Mang Simeon, kaya pumasok ako agad sa loob ng bahay. Sinalubong naman ako ni Lola at ni Maymay. Lola, ano pong nangyayari? Kanina pa namin kinakatok ang pinto. Pumasok si Felipe at ang kaibigan niya sa kwarto. Apo, nasa loob si Alena. Ano? Ba't nila nilak yung pinto? Diyos ko, anong ginagawa nila? Lola, nasa po yung susi? Eto, pero binarikadahan ata nila eh. Hindi kami makapasok. Nalinti ka na. Tay, Mang Simeon, alam ko nandiyan kayo sa loob. Buksan niyo yung pinto, kundi tatawag ako ng pulis. Ano ba? Bakit ba nagwawala ka dyan? May pinakita lang ako kay Simeon eh. Anong pinakita? Alena, ayos ka lang ba? Nasa sulok ng kama ang babae. Pinapaliit ang katawan niya at nakadikit sa dingding. Nakataklubong at nanginginig ang manipis niyang katawan. Nasa paanan naman ng kama niya si Mang Simeon, nakatitig pa rin sa dalaga. Nagbubulungan sila ni tatay at panay ang sulyap sa kanya. Anong ginagawa niyo? Anong balak niyo sa kanya? Lumabas na nga kayo. Hindi niyo ba nakikita? Takot na takot siya sa inyo. Ay nako, kumalma ka nga lang. Ipinapakita ko lang naman kay Simeon. Ito natagpuan natin. May alam siya sa mga aswang dagat eh. Hindi pa nga tayo sigurado dun eh. Umalis na lang kayo. Hindi ito perya. Huwag niyo siyang tignan ng ganyan. Hoy, ikaw bata ka. Tama ang tatay mo. Masyado ka nga mayabang. Kala mo ko sino ka? Huwag ka na nga mangialam sa mga bagay na hindi mo alam ha. Nagmamagaling ka masyado eh. Ang tingin ko lang naman, hindi tama na may dalawang lasing at matandang lalaki na pumapasok sa kwarto na isang dalaga. Mali yun. Sige na. Ano pa bang pinuputok ng butse mo ha? Pinakilala ko lang naman si Simeon eh. Ay naku, talaga nga pre. Tuloy na lang natin ang inuman. Nakita mo naman na lahat ng dapat mo makita eh. Tama ka pare. Magdiwang na nga lang tayo. Mama? Mama? Iha, Maymay. Hindi si Alena ang mama mo. Halika na dito. Huwag mo na muna siyang kulitin. Siguro nag-aalala siya kay Alena. May, okay na siya. Umalis na sila tatay. Mama? Mama? Anton, iho. Naaapektuhan na talaga si Maymay sa lahat ng nangyayari. Minsan na lang siya magsalita. At yun pa ay para tawagin si Alena na mama. Oo nga po, Lole. Nakakabahala talaga. Napansin niyo ba na hindi rin siya talaga lumalapit kay tatay?
Parang takot na takot ho siya eh. Oo, umiiwas siya. Si Alena lang talaga ang gusto niyang lapitan. Hindi ko masisisi kung pati sila tatay naintriga na kay Alena. Gusto kong pigain yung kasagutan mula sa kanila ni Maymay Lola. Ano ba talaga nangyari kay nanay? At saka saan galing ba itong si Alena? Sigurado ako nagsalita siya kasi nalaman ni Maymay yung pangalan niya eh. Oo, Apo. Pero naiintindihan mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Wala din ako sa sarili. Sinusumpong ako dahil palyado na ang isip ko. Hindi mo naman ako sinisisi o pinipilit. Ganon din siguro ang nangyari kay Maymay. Naapektuhan na talaga siya. Lalo na't nakita niya kung paano namatay ang mama niya. Naintindihan ko naman po, Lola. Pero nababahala kasi ako kung totoo bang asong si Elena, Lola. Paano kung atakihin niya tayo? Hindi naman siguro, iho. Kung ganun nga matagal na niya tayong sinaktan, hindi ba? Mukhang siya pa nga ang takot sa atin. Yun nga po eh. Pero sana kahit isa sa kanila makapagsalita at makausap ng maayos sa lalo madaling panahon. Hindi kasi ako naniniwalang aksidente lang yung nangyari kay nanay. At silang dalawa lang yung makakapagsabi sa akin ng katotohanan. Hindi naman kasi mapagkakatiwalaan si tatay eh. Huwag kang mainis, Apo. Konting pasensya pa. Kahit papano ipagpasalamat na lang natin sa Diyos na naligtas si Maymay. At alam kong si Alena ang dahilan nun. Yun na nga lang po yung pinanghahawakan ko, Lola. Wala akong magagawa ngayon, kundi protektahan lang sila lalo na kay tatay. Pero mukhang kulang pa rin ang pagbabantay ko. Dahil isang aberya ang naganap kinabukasan. Nakapuslit pa rin si tatay ng kalokohan niya. Nagsimula ito nang marinig ko ang pag-uusap nila ni Mang Simeon sa inuman. Pinilit kong magtimpe, pero sumusobra na talaga si tatay sa pambabastos kay nanay. Nakaratay pa nga sa kabaong ang asawa niya. Pero kung ano-ano na ang sinasabi nito. Oy, pare! Kamusta na yung sirena mo? Ayun. Nakahiga pa rin. Nalalanta. Parang mahina eh. Alam mo, nababwisit na nga ako eh. Ay, ganun ba? Sayang naman. Ang ganda pa naman nun. Wala pa rin bang pakinabang? Wala eh. Naiinip na ako eh. Akala ko pa naman kukubra na tayo. Marami pa namang ibang pakinabang yan dalagang yan. Nakakahumaling naman siya. Pwedeng. Ay, nako, tama ka. Biyudo na ako sa wakas. Kahit ano, pwede ko nang gawin. Pero hindi ba, magdilis ka rin ang mga plano natin yan. Pwede pa rin yan. Basta't ako bahala sa'yo. Ay, naku, ikaw talaga. Kaya ang akit na kaibigan eh. Ay, naku, ang galing mo talaga. Ngali-ngali kong hampasin ng silya sa dalawang manyak at itaob ang lamesa. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayoko nang maulit ang nangyari nung huling beses. Ayokong makita ni Maymay na nagiging basagolero na rin ako katulad ni tatay. Nagtimpi na lang ako pero mali pala ito dahil sa mga sumunod na nangyari. Hating gabi at nagbabantay kami ni Lola sa burol. Nang tinawag ng mga paghikbi ni Maymay ang pansin ko. Sinundan ko ang kaguluhan. Natagpuan ko si tatay sa banyo. Lasing at wala sa sarili na sinusubukang basain ng mga binti ni Alena. Ate! Ate Alena! Ate Alena! Sige na. Etong tubig. Ilabas mo na yung buntot mo. Sige na, Serena. Dali! Tay! Ano ginagawa mo? Bitawan mo siya! Agtod, huwag kang makialam dito, ha? Gusto ko na makita yung buntot niya. Halika, tulungan mo ako dito. Ilublob na natin yung binti niya sa balde. Hindi makuha sa salak ng tabo eh. Dapat ata nakalublob talaga eh. Dali, buhatin mo yung kabilang paa niya. Tay! Tama na yan! Ano ka ba? Ayaw niya Alena yung ginagawa mo! Wala akong pakialam kung ayaw niya. Nandito siya sa pamamahay ko. Pwede kong gawin lahat ng gusto ko. Maawa naman po kayo sa kanya. Hindi niyo ba nakikita?
Umiiyak rin yung anak mo sa ginagawa mo kay Alena. Wala ka na ba talagang pakialam kahit kay Maymay? Basta't magawa mo na lang yung gusto mo. Hey, teka! Anong nangyayari dito? Diyos ko, Alena! Lola, pakikuha mo na si Maymay, please. Maymay, halika muna dito, iha. Tumahan ka na. Ano? Ako na naman may kasalanan? Sinusubukan ko lang naman kung lalabas yung buntot ng sirena. Ilang beses bang sasabihin ko sa inyo na huwag niyong pakialaman si Alena, Tay? Maawa naman kayo sa kanya! Hindi ako naawa. Aba, bakit naman ako maawa? Siya ang pumatay sa nanay mo! May pruweba ba kayo? Paano mo nasabi? Bigla na lang siyang sumulpot sa gitna ng dagat. Yan ang paniwanag mo doon. At nakita ko nga, may sirena doon nung nasa kasagsagan kami ng bagyo. Hindi mo sigurado kung si Alena yon. At sa tingin mo ba, kung sinaktan ni Alena si nanay, didikit ng ganyan si Maymay sa kanya? Hindi gagawin yun ng bata. Ang lagay pa nga mukha si Alena pa nagligtas kay Maymay. Isang bagay na hindi kailangang mangyari kung hindi kayo pumalaot doon dahil sa ideya mo. Hindi mo na kailangan sabihin sa akin yan. Dahil ako mismo nagsisisi na iniwan ko sila nanay sa isang taong katulad mo. At sinabi kong lumayo ka na kay Alena. Nanginginig na siya Wala nga siyang buntot. Nakikita mo naman, di ba? Di wala. Wag na. Hindi naman gumagana Buwisit kayong lahat. Hinampas ni tatay ang pintuan ng banyo pagkalabas niya. Hindi ko ito alintana dahil nakakalunos ang kalagayan ng dalaga. Nakaupo lang siya sa tiles ng banyo. Hindi siya makabangon na para bang hindi niya alam kung paano gamitin ang mga binti niya. Akala namin dahil nanghihina lang siya. Pero kapansin-pansin na hindi siya makatayo ng maayos. Binalik ko na lang siya sa kwarto. Nagwawala ang tatay mo, Apo. Baka marinig ng mga tao sa labas. Gusto na daw niyang paalisin si Alena. Naku, iniiwas ko pa naman marinig ng mga kapitbahay. Ayoko kasing pag-interesan siya ng mga tao. Kagaya ng ginawa ni Mang Simeon. Kung makatitig kala mong... Basta, pagsasabihan ko na lang si tatay. Teka, wag! Ako ang kakausap sa tatay mo. Mainit talaga ang ulo niya sa'yo Nanggigigil kasi siya kay Alena at hindi siya makalapit pag nakabantay ka. Nagbabanta pa na palalayasin yung aswang. Paano niya paalisin si Alena? Nakadikit na naman si Maymay sa kanya Kahatid ko lang sa kama, magkatabi na naman sila. Mabuti na lang iniisip ng mga kapitbahay lasing lang ang tatay mo, kaya kung ano-anong pinagsasasabi. Pero tingin ko po, hindi na natin maitatago yung presensya ni Alena. Kung nakita na siya ni Mang Simeon, ang daldal kaya nun, daig pa nun yung chismos Nagawa pa rin naman namin ito. Lagi akong nakabantay sa kwarto kaso kailangang maiwan ni Alena. Dahil hindi namin siya maaaring isama sa libing ni nanay. Hindi pa rin ako makapaniwalang wala na si nanay. Si Maymay naman, panay lang ang iyak noon. Hindi na siya humihinto. Hindi na nga namin alam ang gagawin ni Lola sa kanya dahil hindi talaga siya tumatahan. Matapos ang libing, minabuti kong magpaiwan kaming magkapatid sa puntod ni nanay kahit sandali lamang. Binilin ko si Alena kay Lola dahil gusto kong makausap na talaga ng masinsinan si Maymay. May, pasensya ka na Wala ako dito nung nangyari yung lahat. Nagbulakbol kasi ako dun sa Maynila. Hindi ko kayo nasamahan ni nanay. Alam ko naman lasinggero si tatay. Pero pinagsisisihan ko na talaga na hindi ako responsable. Sana mapatawad mo ko. Pangako hindi na kita iiwan. Lagi ako nasa tabi mo. Kuya, si Mama, si Ate Alena. Alam ko nahihirapan ka na magsabi lalo na tungkol kay nanay. Pero sigurado ako, nandyan lang naman siya na binabantayan tayo. Gusto kong malaman mo na kahit anong sabihin mo sa akin. Tayong dalawa yung magkakampi. Wala dito si tatay. Kaya Maymay, gusto mo ba ikwento sa akin yung nangyari sa inyo ni nanay? Kuya, si Papa,
Si Papa! Shh. Tahan na, May. Sige na. Huwag mong pilitin kung hindi mo pa kaya. Magpahinga ka na lang. Umuwi na tayo. Pagka-uwi namin ay tahimik ang buong bahay. Hindi namin ito inaasahan dahil balak pa nila tatay na magpakain at magpainom. Agad na lang akong nagtungo sa kwarto. Sinalubong ako ng figura ni Lola sa sahig. Sinusumpong ang matanda at pilit na dinuduyan ang katawan niya para kumalma. Agad kong niyakap ang matanda hanggang sa huminto ang kanyang panginginig. Lola? Diyos ko, ano nangyari? Nasaktan mo ba kayo? Patawad, Anton. Patawad. Kasalanan ko. May, kumuha ka ng tubig para kay Lola. Dali! Lola, makinig po kayo sa akin. Okay na yung lahat. Huwag kang magpanik. Kalma lang ho. Nandito na ako. Anton, Apo. Anton, papatawarin mo ako. Okay lang po ba kayo? Ano po ba nangyari? Nasa si Alena? Pasensya ka na, Apo. Nalingat ako. Hindi ko alam na papasok sila dito. Anong ibig niyo sabihin, Lola? Sino sila? Kinuha nila si Alena, Apo. Wala akong nagawa. Sinakto nila na nasa banyo ako. Ho? Sino naman kumuha doon? Ang tatay mo. Ang tatay mo at ang kaibigan niya. Sinasabi ko na nga, be. Dapat hindi ko na kayo iniwanan. Saglit lang naman kami sa punto ni nanay, ah. Hindi, Apo. Mabuti na rin yun. Hindi natin alam kung anong pwedeng gawin nila kay Maymay kung hindi siya nakadikit kay Alena. Pero paano na siya, Lola? Saan kaya dinala si Alena? Ate Alena? Ate Alena? Hindi ko alam, Anton. Maaring sa Pampang o di kaya sa isla. Hindi ko maintindihan. Nagtatalo kasi sila. Tumakbo ako papunta sa tabing dagat pero mukhang huli na ang lahat. 2 tao lang ang naaaninag ko, nalula ng bangka sa dagat. Nagtatawanan ng 2 lalaki. Pagdaong nila, agad kong tiningnan ang laman ng bangka at wala naman doon si Alena. Tay, ilabas mo siya! Nasaan siya? Anong pinagsasabi mo dyan? Si Alena! Kinuha niyo siya sa kwarto! Saan niyo siya dinala? O hindi ko alam kung ano sinasabi mo. May alam ka ba sa sinasabi niya, Simeon? Wala akong nalalaman dyan. Malay ko ba dyan? Narinig mo yan, Anton. Wala nga kaming alam eh. Mga buwisit. Hindi ako naniniwala sa inyo. Sinabi ni Lola na. Ano, lola mo na may tililing? Yun ang paniniwalaan mo ngayon? Ay, nako. Nakita kayo ni Lola. Mas naniniwala ako sa kanya kaysa sa inyo. Tsaka wala pang tanghali, ah. Umiinom na naman kayo. Lasing na naman kayo. Ikaw, Tay, kalilibig lang na asawa mo, ah. O ano na naman? Ito ang paraan ko ng pagduluksa. Bakit ka ba nangingilam, ha? Kala mo kung sino ka eh. Pwes, hindi na pwede ang ganyan mo, ha? Mayaman na ako ngayon. Hindi na kami aasa sa sweldo mo. Kaya di ka na pwede magyabang. Huwag mo na pansinin yung anak mo, pre. Tagay na lang tayo, tara na. Ay, nako, tama ka, Simeon. Mabuti nga wala na yung babaeng yun sa bahay. Ay, nakakapagilabot siya. Alam mo, kung ako lang ang magpapasya, papakawalan ko talaga sa dagat yung salot na yun. Huwag ka na malungkot, Anton. Marami namang babae dito sa sityo natin eh. Huwag ka na umasa dun kay Alena. Mabuti lang ang nawala yon. Ay, nako, tara na nga. Uminom pa tayo sa bahay, Simeon, ha? Ay, nako. Pagdiriwang natin yung tuluyang nadispatsan yung aswang. Hindi ko alam kung paano ito ibabalita kay Maymay. Wala na si Alena at duda ko'y sila tatay talaga ang may pakana nito. Hindi ko lang mapatunayan ito at hindi ko alam kung paano hahanapin ang dalaga. Ang kinakatakot ko ay baka matulad siya kay nanay. Baka matagpuan na lang din namin ang katawan ni Alena sa Pampang na wala ng buhay. At baka tuluyan ng hindi magsalita si Maymay. Anton, Apo!
Ano nang nangyari? Dumating si Felipe. Wala siyang imik nang tanungin ko kung nasaan si Elena. Lola, huwag po kayo maingay ha. Nawawala si Elena. Kuya, nasa na si ate? Hindi ko alam, May. Baka bumalik lang sa kanila. O baka ganun na nga. Nagpapagaling lang si Elena. Babalik din siya siguro. Huwag ka na umiyak, May ha. Hindi matanggap ni Maymay na wala na rin ang dalaga. Umiyak lang siya ng umiyak hanggang gabi. Dito na ako nagdesisyon na hindi ko na maaaring iwanan ang bata dito. Na walang ibang maaasahan kundi si Lola na may pinagdadaanan rin. Pangalawang tao na itong nawawala sa kanya. Kaya ayoko nang dumagdag pag bumalik pa ako ng Maynila para magtrabaho. May, huwag ka na umiyak. Kahit hindi na bumalik naman yung ate Elena mo. Nandito naman ako, di ba? Nandito kami ni Lola. Tama ang kuya mo. Kaya tumahan ka na, apo. Hindi. Si ate Elena. Si mama. Wala na sila. Oo siya, ganito na lang. Huwag ka na malungkot. Hindi na ako aalis. Hindi na ako babalik na Maynila. Hahanap na lang ako ng pagkakakitaan ko dito. Hindi na ako magtatrabaho doon, okay? Basta huwag ka lang umiyak, Maymay. Talaga ba, apo? Gagawin mo talaga yan para kay Maymay? Oo naman po, Lola. Para sa inyong dalawa. Para naman may kasama kayo dito. Wala na kasi akong tiwala kay tatay eh. At saka, padalas ng padalas din po yung sumpong ninyo. Kailangan niyo na pong umiwas sa stress. Ay, nako, salamat sa Diyos. Nangangamba na rin kasi ako. Wag po kayo maglala, Lola. Ako pong bahala. O May, narinig mo yon? Sama-sama na tayo ulit. Kinagabihan ay ginising ako ng aking kapatid. May tinuturo siya sa labas ng kwarto. At dito ko natagpo ang bukas ang pintuan. At namataan ko na nakahilata si tatay sa sofa. Tulog na naman siya sa kalasingan. Pero may iba pang sinasabi si Maymay. At mas nakakabahala pa dito. Nakangiti siya. Excited ang bata. At ngayon lang siya naging ganyan kasaya ulit. Kuya, nakabalik na! Ha? Ano? Sino nakabalik? Si Ate Elena, kuya! Nakabalik na siya! Ano? Nasaan? Ayun o! Shh! May, huwag kang maingay. Baka magising sila tatay eh. Dito ka lang. Titignan ko ha. Umupo si Maymay sa silya at masayang naghintay. At para bang may pinapakinggan siya. Dito ko na ito narinig. Isang kahali-halinang boses ang nanggagaling sa likod bahay. Sinundan ko ito. Hindi ko na malaya na nakaupot na ako sa pampang sa ganda ng boses na para bang dinuduyan ako sa lambing nito. Papasara na ang aking mga mata at papikit na ako ng tuluyan habang tumatapak sa dagat nang biglang nanlaki ang mga mata ko sa sumunod na boses na narinig ko. Tulong! Tulungan niyo ako! Anton! Ikaw ba yan? Tulong! Mang Simeon? Ano pong ginagawa? Diyos ko, ba't ganyan humiti niyo? Tulungan mo ako, iho! Parang awa mo na! Napakasakit! Iahon mo ako! Bilisan mo ang hapdi! Ang hapdi sa balat, iho! Bakit ho ba kayo dyan dito? Tubig dagat yan eh! Mahapdi talaga yan dahil puno kayo ng sugat! Yun na nga eh. Ang sakit. Nabalatan yung binti ko. Diyos ko. Nabalatan ho? Paano? Natutulog lang ako sa bahay. Pero bigla na lang ako nagising. Dahil may narinig akong kumakanta. Napakaganda ng boses ng babae, Anton. Hindi bidyoke yun ha. Para bang nanay na pinapatulog yung anak. Ganun kalambing yung boses noon. Nahalina ako sa boses kaya ayun. Sinundan ko. Tapos, dito po kayo nakaabot? Oo, nasa dagat na pala ako. Umabot ako sa malalim na parte. Hanggang ulo na yung nilalakad ko pero
Tuloy-tuloy lang ako dahil nga gusto ko sundan yung boses. Tapos doon ko naramdaman na merong kamay na humatak sa akin. Paano pong humatak? Wala naman pong ibang tao dito ah. Hindi ko nga alam, Anton. Naramdaman ko, hinihila na lang ako pababa eh. Muntik na ako malunod. Mabuti na lang nakaligtas ako. Pero si Rena may pakana nito. At sa palagay ko, hindi lang si Rena. Tingin ko maging Dara. Mas mabagsik pa. Mga aswang talaga sa dagat. Hindi kaya lasing na naman kayo kaya kayo napadpad dito? Hindi, Anton. Tignan mo, may pruweba ako. Sige nga, sino gagawa sa akin nito kung hindi aswang? Totoo ang sinasabi ng matanda. Panay kalmot at galos ang kanyang buong binti. Nabalatan na ito. Tinulungan ko na lang siyang bumangon mula sa pagkakaratay sa buhangin at inalalayan pa uwi sa kanila. Hindi ko alam na isang malaking sorpresa ang madadatnan ko pag uwi ko sa bahay. Natagpuan ko si Maymay na may kalaro siya. Si Alena, nakangiti ang dalaga at mukhang masigla na ang kilos. Kuya, si Ate Alena oh! Alena? Diyos ko, saan ka ba galing? Hinanap ka namin ah. Mga apo, anong nangyayari? Lola, tignan niyo oh. Nakauwi na po si Alena. Sus Mariosep, nakakabigla naman kayo. Hasan ka ba galing? Nag-alala kami sa'yo. Mabutit nakabalik ka na. Nangulila sa'yo si Maymay. Pero mukhang hindi pa rin siya nakakapagsalita pero maligsin na siya, Lola. Ate Alena! Anong kalokohan to? Bakit nandito yan? Nakabalik na po si Alena, Tay. Hindi ba kayo natutuwa para kay Maymay? Hindi na siya malungkot, oh. Anong? Hindi ko... Wala na siya. Bakit nandito yan ulit? Ayaw niyo po ba nun? Masaya na ulit si Maymay. Tapos magaling na si Alena. Kaunti na lang at malapit na nilang masabi kung anong nangyari kay nanay. Hindi ba't mas okay yun, Tay? Para malaman na natin yung totoong pangyayari. Para may kaliwanagan na tayo. Sinasabi ko lang naman. Ayoko nandito yung babaeng yan eh. Masyado siyang kakaiba. Baka di natin na lang. Pag kinalangan pa tayo nag-aalaga ng aswang. Baka sugurin pa tayo ng taong bayan eh. Yun ay kung lalabas si Alena. Pero hindi niya gagawin yun. At kung kayo mismo ni Mang Simeon yung magkukwento sa kapitbahay. Hindi niya naman siguro gagawin yun, hindi ba? Aba syempre hindi. Basta ayoko lang ng ganyan dito. Palisin mo na nga yan. Ngayon din. Dalhin mo sa dagat kung saan siya nanggaling. Nagsisimula na namang magwala ang matanda. Dahil dito, dahan-dahang binitawan ni Alena ang laruan na binigay sa kanya ni Maymay. Tumayo ang dalaga at lumapit kay tatay. Napahinto kaming lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, napaurong si tatay sa takot sa dalaga. Nilapit nito ang mukha niya kay tatay at huminto sa kanyang tenga na para bang may ibubulong sa kanya. Binuka niya ang bibig niya pero walang boses na lumabas. Nanlaki ang mga mata ni tatay at sa kanyang taranta, tumama pa siya sa pintuan paalis. Ate Alena? Anong ginawa mo kay tatay? Takot na takot siya sa'yo ah. Ngayon ko lang siya nakitang nagkaganon. Napakayabang ng taong yan pero natakot talaga siya. Alena? Hindi sumasagot ang babae. Bumalik lang siya sa kama at pinulot ang laruan ni Maymay. Naglaro ulit ang dalawa. Tinitigan ni Lola ang dalaga ng mabuti. Matapos ng ilang minutong panunood sa kanilang dalawa, bumulong ito sa akin. Anton, apo, pwede ba kitang makausap sa labas? O sige ho, tara ho Lola. Lola, ano po yun? Saan mo siya natagpuan, iho? Nandito na po siya pagkabalik ko eh. Galing ako kina Mang Simeon. Hinatid ko kasi siya. May nangyari kasi sa kanya sa Pangpang. Sabi niya,
Inatake daw siya ng aswang. Abay, hindi ba masyadong nakakaduda ang pagkakataon na may ganon? At yung pag-uwi ni Alena? Yun nga din po yung iniisip ko eh. Pero di ko rin maipaliwanag ang lahat na nangyayari dito sa atin. Basta, ang mahalaga sa akin, nakita ko na ulit ngumiti si Maymay. Simula nung nalunod si nanay. Tsaka okay lang sa akin na bumalik si Alena. Kasi bumalik na rin yung sigla ni Maymay. Gayunpaman, hindi ko pa rin maiwasang mabahala sa sinabi ni Lola. Dahil napansin ko din ang mga pagbabago sa misteryosang babae. Una, nakakalakad na siya ng maayos. Pangalawa, nawala na ang panghihina niya. At tila ba mas malakas pa siya ngayon. Pangatlo, may kakaibang ningning ang balat niya. Mas kapansin-pansin kaysa sa dati. At hindi ko maipagkakaila na nakakahalina ito. Ang dahilan kung bakit lumalayo ako sa dalaga, dumating kasi sa puntong umiiwas na ako na mabaling ang tingin ko sa kanya dahil alam kong gugustuhin ko pang mas mapalapit. Magandang umaga ho, Lola. Nasaan po si tatay? Ewan ko ba dun sa lalaking yon? Malamang naglulustay na naman ng pera o di kaya ay umiinom sa labas. Baka natakot na ng tuluyan kay Alena kaya hindi na bumalik. Mas okay na rin po yun. Imbis na nandito siya sa bahay at nanggugulo. Pero ang pinagtataka ko lang, Lola, saan kaya nanggaling yung pera nun? May alam po ba kayong ibang pinagkakakitaan niya? Kasi nung tinanong ko siya, wala namang maayos na sagot sa akin eh. Hindi ko rin alam, Apo. Ilang linggo na yan na napapansin ko bago pumanaw ang nanay mo. Abay, pinagtalunan pa nila dahil kung ano-anong pinagbibibili nitong si Felipe. Oo nga po eh. Dumating nga po yung bagong motor. Ang sabi niya, bayad na daw yun. Pero alam ko, may utang pa nga tayo kahit sa tindahan, di ba? Paano siya nakakuha ng ganong kalaking halaga ng pera? Hindi ko rin talaga alam, Apo. Masyadong maraming sikreto yung tatay mo. At dahil po dyan, naalala ko tuloy. Babayaran ko na lang pala yung utang sa tindahan. Ay, ako na, Apo. Kailangan ko rin kasing bumili ng pandagdag sa ulam natin ngayong tanghalian. Isasama ko na rin si Maymay para makabili siya ng candy. Nagsimula nang manghingi ng candy ulit ang batang yan eh. Imbis na pagalitan ko, natuwa na lang ako. Unti-unti na talagang bumabalik ang dating ugali niya. O sige po, Lola. Ito pong pera oh. Dahil lumalayo ako kay Alena, hindi ko na siya laging nababantayan. Isang dahilan kung bakit nasalisihan niya kami at nabulgar ang aming sikreto sa mga kapitbahay. Nangyari ito dahil kay Maymay. Apo, si Maymay ang bilis ng takbo. Hindi ko mahabol. Ho? Bakit ho? Hindi ba't sinamahan niya kayo sa tindahan? Ang bilis pumuslit ng batang yon. Dumiretso pa sa pampang. At akala ko nasa bahay si Alena. Nakita ko siya na hinahabol ng mga bata. Naku, lagot na tayo. Makikita siya ng mga tao. Nakita na nga siya. Pinalilibutan na siya ng mga bata. Bata? Bakit ho mga bata? Nagmadali kami papunta sa tabing dagat. Pero nagtaka ako dahil hindi lang kami ang papunta doon. Meron kaming mga kasabayang mga magulang na nag-aalala rin. Una kong nakita si Maymay. Nagtatatakbo-takbo siya sa buhangin, kasabay ang ilang mga bata. May dala silang mga kabibe. Kinokolekta nila ito at binibigay kay Alena. Pinalilibutan nga siya ng mga kabataan na nahuhumaling sa kanya. Hinahawakan nila ang mahabang buhok ng babae at kilig na kilig sa atensyon na binibigay niya sa kanila. Dito ko na napansin, hindi lang mga bata, mapababae man o lalaki, matanda o bata, gusto siyang lapitan. Lola, ano nangyayari? Lahat sila gustong dumikit kay Alena oh. Oo nga, Apo. Hindi mo ba napapansin? Simula nang bumalik siya sa atin, ganun din ang nararamdaman ko.
Para bang may naghahatak sa akin papunta sa kanya. Hindi ko mawari pero palagay ang loob ko sa batang yan. Ako nga din po, Lola eh. Pero baka hindi maintindihan ng mga kapitbahay. Oo, tama ka. May mga nagbubulungan na, Anton. Iba na nga rin yung tingin ng iba sa kanya eh. Mabuti pa, iuwi ko na si Lala. Alena, Maymay, halika na. Uwi na tayo. Mabuti naman at umuwi na kayo, Apo. Tinatanong ako ng mga kapitbahay kung sino daw si Alena at kung saan siya galing. Gusto pa nga nilang magpunta dito sa bahay para bisitahin siya. Ha? Eh, grabe naman sila. Ay nako, yung ibang ang mga magulang, mukhang masama ang iniisip sa kanya dahil pinagkakaguluhan nga siya ng mga bata. Ano? Ba't naman sila mag-aalala? Nakita naman nila na tuwan-tuwa yung mga bata sa kanya. Dahil pinaghihinalaan nila na aswang dagat si Alena. Mukhang si Simeon ang nagkakalat ng chismis dahil dun sa binti niyang nabalatan daw ng aswang. Ang sabi niya mahiwagang babae daw ang may pakananon. Ayun, napagdugtong-dugtong ng mga tao na si Alena yung dayo dito sa atin. Sinasabi ko na nga hindi kaya magtimpi nung matandang yon. Apo, anong gagawin natin? Wala na tayong magagawa kundi itago si Alena. Hindi pwedeng makuha pa niya yung interes ng mga tao. At saka pwede ko rin sigurong kausapin si Mang Simeon para hindi na siya magkalat ng chismis. Mag-iingat ka sa mga kaibigan ng tatay mo na yan, Apo. Kasing samahan niya sila ng ugali. At maaring ang mas masahol pa. Puro alak na kasi ang dumadaloy sa utak ng mga yan. At wala na sila sa wisyo. Tama po kayo. Nakakadismaya lang talaga si tatay. Siya dapat yung haligi ng tahanan pero ganyan yung ugali niya. Sana nga huwag na siyang bumalik dito. At sana tigilan na tayo ng mga kaibigan niya. Lumipas ang ilang araw na matiwasay ang lahat. Mas naging komportable na si Alena. Kumakain na siya. Nakikipaglaro lagi kay Maymay. At minsan pa ay pinapanood si Lola sa kanyang pagluluto. Si Maymay naman, unti-unti nang nagsasalita. Pero tuwing tinatanong ko siya sa nangyari sa kanila ni Nanay sa dagat, natutulala siya at kasabay na ang matinding pag-iyak. Lagi niyang niyayakap si Alena sa mga ganitong pagkakataon. Kaya talagang nakukuha na nito ang kuryosidad ko sa nangyari nga sa kanila. Dahil dito, nagpunta ako kina Mang Simeon. Tao po! Mang Simeon! Tao po! Ano ba naman yan at bakit ba ang ingay mo? Mang Simeon, pwede ko po ba kayo makausap? Bakit po kayo may black eye? Huwag niyo sabihin dahil yan sa nangyari sa inyo sa dagat. Anton, ba't ka nandito? Nasaan yung tatay mo? Ho? Hindi ba't kayo nagkakasama? Hindi pa ho siya umuwi Hindi kami nagkakasama at meron lang kaming hindi pinagkasunduan ng tatay mo. Nagkasuntukan ho ba kayo? Kaya kayo may pasa na ganyan? Bakit ka ba nagtatanong? Wala kang pakialam doon. Bakit ka nga ba nandito? Kita mong umiinom ako Simula kasi nang bumalik sa amin si Elena, parang natakot na si tatay May katanungan lang ako. Nabalitaan ko nga yan. Bumalik na yung babaeng yon. Anong nabalitaan? Ang sabi sa akin, kayo daw yung nagpapakalat ng chismis na aswang si Alena. Ako? Ako hindi no. Ang sinabi ko lang, hinila ako na aswang. Pero paano niyo po ba nasabing aswang si Elena? Tsaka may binanggit ka sa akin dun sa pangpang. Ang sabi mo, Magindara siya? Ano yun? Maraming kwentong bayan tungkol sa Magindara. Ang iba, sinasabing mabait na uri sila. Mga magagandang nilalang na naninirahan sa dagat. Meron silang katawan na magandang babae, pero may makulay na buntot na isda. Mahaba yung buhok nila at nagtataglay yun ng magandang boses. Di kung ganun ho, hindi po pwede maging Magindara si Alena.
Dahil wala naman po siyang buntot. At saka hindi siya nakakapagsalita. Hindi natin alam kung bakit ayaw niya magsalita o bakit hindi niya magawa yon. Pero nakakahalina ba siya? Kasi yun yung sinasabi ng mga matatanda eh. Lahat ng tao gusto lapitan ng isang magindara, lalo na ng mga bata. Oo. Pero dahil siguro na napakaganda niya. Kung mabait naman yung magindara, bakit po kayo natatakot sa kanya? Abay dahil may dahilan kung bakit aswang ng dagat ang tawag sa kanila. Oo, mabait sila sa mga bata. Pero kinatatakutan namin ang uri niya. Kami mga mangingisda, alam namin na hindi lang tao ang naninirahan sa dagat. Dahil napakalawak at misteryoso ng dagat para isipin na hindi lang tayo ang maaaring nakikinabang sa ating karagatan. At ang mga nilalang na katulad niya ang naghahari dito. Nananakit sila, Anton. Nangahatak sila pababa ng dagat at nanlulunod. Mabangis talaga sila. Pero hindi naman mo mapanganib si Alene. Ilang beses pa nga niyang tinulungan at niligtas si Maymay. Mukhang ikaw na mismo ang ayaw maniwala eh. Wala na ako magagawa. Pero alam kong narinig mo na rin yung narinig ko nung gabing yon. Hindi man si Alena ang magindara, pero meron tayong naririnig sa pangpang. Isang boses na dinala tayo sa dagat. Pero wala pa si Alena nun. Hindi pa ho siya nakakabalik nun. Oo, pero lumitaw na siya pagkatapos nun, hindi ba? Saan siya galing? Di ba? At yun yung sinasabi kapangyarihan nila. Nawawala ang tao sa sarili kapag narinig ang nakakahalinang boses, tapos lulunurin nila. May kakayanan din daw tumawag ng ulan at bagyo o magpahupa nito yung boses nila. Pero masamang panahon yung dahilan na sinasabi ni tatay, kaya tumawag yung bangka nila. Maaari kayang nagsasabi siya ng totoo? Aba, kung ako ang tatanungin mo, siyempre nagsasabi ng totoo si Felipe. Sigurado ba kayo? O sinasabi niyo lang dahil lasing kayo? Abay, iinsultuhin mo lang ba ako kaya ka nagpunta dito? Kasi paalisin na kita. Manang-mana ka talaga sa tatay mo, nakakainis minsan. Matapos kausapin si Mang Simeon ay lumalim ang pagdududa ko sa pagkatao ni Alena. Dahil dito, kinumpronta ko siya isang gabi sa hapagkainan. Alena, hindi ka ba talaga marunong magsalita? Ate Alena, kain ka na po. Ano, ayaw mo ba talaga kaming kausapin? Itong isda oh. Ba't ayaw mong kainin? Apo, gulay lang ang kinakain niya palagi. Pero bakit ho? Ate Alena, kain ka na po. Hindi siya kakain na isda, May. Kasi kasing uri niya yan. Tama ba ako, Alena? Anton, iho, eto na naman tayo. Tay? Felipe, hindi naman namin inaakalang babalik ka pa. Pasensya na kayo, Nay. Kailangan ko lang ng magpahimaspas eh. Nadala kasi ako ng ngirit ng ulo eh. Bakit ho kayo bumalik? Gusto ko sing humingi ng tawad sa'yo. Dahil sa asal ko nitong mga nakarang araw eh. Simula nang dumating si Alena dito sa atin, natensyon na kasi ako. Dahil alam mo naman, simula nang pumanaw na si Sandra. Ewan ko ba, parang nawala na ako sa sarili ko eh. Dahil yan sa kakainom nyo eh. Yun na nga rin. Kaya nga naisip ko rin huminto na sa kainom eh. Basta simula ngayon, wala na kayong makikitang halak dito. Hindi na talaga ako inom. Ha? Seryoso ba kayo? Simula na namulat ako, may hawak na kayong bira. Hindi na nga eh. Anton, naliwanagan na ako. Naging masahol ang mga kinikilos ko sa inyong lahat. Mapapatawad niyo ba ako? Maymay, Nay, Anton. Hindi ko alam. Siguro patunayan niyo muna yung sarili niyo. Maniniwala siguro kami kapag kaya niyo na kontrolin yung sarili niyo at hindi na kayo laging bayolente. Ginagawa ko lang naman yun dahil sa alak.
Umiinit ang ulo ko eh. Pag di naman ako nakainom hindi ba maayos naman ako? Abay, ang tanong dyan kung kaya mong hindi na uminom. Tsaka Tay, maliban doon, hindi mo na pwedeng gawin kay Alena yung ginagawa mo dati ha. Huwag mo na siya papakailaman. Oo, pangako yun. Hindi ko na siya gagambalahin. Tinupad ni tatay ang mga pangako niya na talagang kinagulat namin. Kahit si Maymay nga ay hindi na nangingilag sa kanya. Hindi pa rin malapit ang bata, pero hindi na ito umiiwas sa kanya. Hindi ako naging kampante kaya malimit na balisa ako at hindi makatulog. Dahil dito, natsyempohan ko ang isang nakakabahalang pangyayari. Madaling araw nang napabalikwas ako sa kama dahil basa ang mukha ko. May mga patak ng tubig galing sa bubong. Napakunot ang noo ko dahil hindi naman umuulan. Agad kong tsinek ang kama ni Alena at wala siya doon. May? Kuya? Wala. Sige, bumalik ka na sa tulog. Nang makita kong pumikit na ulit ang mga mata ng bata, napalingon ako sa bubong dahil sigurado akong may narinig akong mga yabag sa taas. Tumingala ako muli pero wala nang pumapatak. Muntik akong madulas dahil may mga basang marka ng paa sa sahig. Galing ito sa kama ni Alena at sinundan ko ito palabas. Kinilabutan ako sa ganda ng boses na galing sa likod bahay. Wala naman akong makita dahil sa kapal ng hamog. Parang usok na bumabalot sa mga puno. Susundan ko sana ang boses, pero isang malamig na kamay sa aking balikat ang nagpahinto sa akin. Alena? Anong ginagawa mo dito sa labas? Naririnig mo ba yon? Gusto kong sundan eh. Tara, samahan mo ako. Napakagandang boses nun. Hindi ba ikaw yun? Umiling lang ang babae. Diniinan niya ang kamay sa aking balikat. Pinapabalik niya ako sa bahay pero iba ang gustong gawin ng mga paa ko. Napakasarap pakinggan ng boses at hinahatak ako nito papunta sa pampang. Hindi nagtagal, hinatak na ako ni Alena pabalik sa bahay. Pero ayaw talagang sumunod ng katawan ko. Binuksan niya ang kanyang bibig. At dito na lumabas ang mas magandang himig. Kaya ito ang sinundan ko papasok ng bahay. At hindi ko na malayan, nasa sala na ako. Uy, Anton, anak. Anong ginagawa mo dito? Bay, this oras na ng gabi na. Ayos ka lang ba dyan? Tay, hindi mo ba narinig yun? Ang alin? May kumakanta oh. Teka, parang wala naman ako naririnig ha. Si Alena, kasama ko siya dito. Ngayon lang, hindi mo ba siya nakita? Hindi galing akong kubeta. Pero ngayon lang yun eh. Hindi tay, may narinig talaga ako. Tapos nakita ko pa siya. Wala ka talaga nakita? Ay, naku, alam mo, itulog mo na lang yan. Sige na, pagod lang yan. Bumalik nga ako sa kwarto at nakitang nakahiga naman pala ang dalaga sa sarili niyang kama. Humiga na rin ako sa tabi ng kama ni Maymay. Kahit di matanggal sa balikat ko ang lamig ng dampi ng kamay ni Alena kanina. Kinabukasan, tumawag sa akin ang landlord ko sa Maynila at sinabing hindi ko na pwedeng ipagpaliban ang pagkuha ng mga naiwan kong gamit sa apartment. Nagdadalawang isip ako kung posible ko silang iwanan kahit isang maghapon lang nang madatnan ako ni Lola. Anton, apo, may problema ba? Sinabi sa akin ni Felipe na hindi ka daw nakatulog ng maayos kagabi. Totoo po bang nakakapag-usap na kayo na maayos, Lola? Mukhang gano'n na nga, pero hindi pa rin ako tuluyang nagtitiwala. Mabuti naman po. Hindi kasi tayo nakakasigurado pa eh. Pero La, may problema po ako. Di ba't nag-resign na ako sa trabaho? Binitawan ko na yung apartment ko sa Maynila.
Kailangan ko pong kunin yung mga gamit kong naiwan sa apartment. Kung hindi, tatapon daw ng landlord yun. Kung gano'n, edi umalis ka na, Apo. Kailangan mong gawin yan eh. Kaso Lola, natatakot na ako umalis. Ang hirap kasi tuwing naiiwan kayo, may nangyayari kahit saglit lang. Eh may iba ka pa bang magagawa? O sige na, Apo, ako nang bahala dito. Mukha namang seryoso na si Felipe sa sinasabi niyang nagbagong buhay na siya. Sigurado po ba kayo? Alam ko hindi niyo naaalala pero Lola, nakita kayo ni Maymay dyan sa bakuran no isang araw. Akala niyo daw po, nakabalik na kayo sa islang kinalakihan niyo. Hinahanap niyo daw yung aso niyo. Ay, talaga. Pagpasensyahan niyo na ako, Apo, ha? Wala po kayong kasalanan doon, Lola. Wala po kayong kontrol doon. At hindi naman tulad nung ilang beses na malala po talaga. Hindi kayo nagtutulak ng stress ngayon. Medyo nalilito lang pero hindi na po kayo nagpapanik. Ay, mabuti naman. Ayoko kasing umabot na masaktan ko kayo o ang sarili ko. Oo naman po, Lola. Hindi katulad ni tatay na siya yung pumipili ng mawawalan ng kontrol sa sarili niya. Pero sana nga magtuloy-tuloy na yung pagbabagong buhay niya. Dahil medyo matiwasay na sa bahay, nagtungo na nga ako ng Maynila. Kinuha ko ang mga gamit ko, pero nagkaroon pa rin ng aberya dahil may mga nawawala. Sa huli ay binitawan ko na lang ang lahat ng nawawala. Kinakabahan pa rin akong iwanan sila sa probinsya, kaya umuwi na ako agad. At tama naman ang desisyon ko, pero nahuli na ako sa kaganapan. Nasa gitna sila ng gulo nang madatnan ko sila sa kusina. Basag ang mga plato at nakataob ang silya. Galit na galit si tatay at inaambaan niya si Lola. Anong nangyayari? Tay, ikaw na naman? Sabi mo magtitino ka na. Anton! Apo! Yung perlas! Tumahimik ka, Nay! Mali ang sinasabi mo! Tama na! Hindi niyo ba nakikita? Lumalala na si Lola kapag ginaganyan mo. Itigil mo yan! Bawal siya ma-stress! Hindi! Pinapalatangan niya ako eh! May kinuha siya! May kinuha siya, Apo! May kinuha siyang perlas! Anong ibig sabihin nun? Magsalita ka! Anong perlas yun? Wala! Sinungaling niya matandang yan? Ang hilig gumawa ng kwento! Ano? Nakainom ka na naman ba? May konti lang. Wala yun. Di nga ako tinamaan eh. Itinago niya! Hindi! Anton, itinago niya! Tumahimik ka na nga sa mga kasinungalingan mo! Baliw ka na! Baliw! Hindi ako sinungaling! Ikaw ang sinungaling! Tama na! Wisit ka matanda ka! Sinunggaban niya si Lola at nagawa niyang hampasin ng matanda. Dahil dito, nagdilim ang paningin ko. Humarang ako agad at tinulak siya. Tumama siya sa lamesa at dumausdos mula dito. Agad kong hinablot ang kwelyo niya at hinatak siya palabas ng bahay. Hindi na siya nakapalag sa bilis ng mga pangyayari. Nilak ko agad ang gate sa kabila ng paghampas niya dito. Lumiya ka, Anton! Buksan mo ang pinto! Hindi mo ako pwedeng palayasin sa sarili kong pamamahay! Buksan mo! Kung hindi, wawasakin ko to! Huwag ka nang babalik kung ganyan pa rin ugali mo! Ikaw yung sinungaling! Sabi mo magbabago ka na! Sinaktan mo na si Lola! Hindi ka pa ba nahiya sa sarili mo? Puro walang kalaban-laban yung sinasaktan mo! Mahiya ka naman! Huwag mo na subukan bumalik kung nananakit ka na matanda at bata! Magsisisi ka talaga sa ginawa mo, Anton! Pangako yan! Eh wala namang kwenta yung mga pangako mo eh! Bumalik ako agad sa kusina para i-check ang nangyari kay Lola at natagpo ang nakahiga ng matanda sa kama ni Alena. Pinapatahan ng dalaga si Lola. Hinihimas niya ang braso nito kaya unti-unting inaantok na. Nagpasalamat ako kay Alena pero natandaan ko ang interes ng dalaga nang banggitin ni Lola ang tungkol sa perlas. Napaisip ako kung may kinalaman ito kay Alena. Hindi naman nagtagal. Nalaman ko din ang sagot sa aking mga katanungan. Malapit nang maghating gabi nang humahangos na humingi ng tulong si Mang Simeon.
May kailangan ka malaman. Buksan mo yung pinto. Kailangan ko ng tulong mo. Mang Simeon? Diyos ko, gabi na po ah. Importante ito, Anton. Alam ko nag-aaway kayo ng tatay mo. At nagtalo di kami. Ano naman po kinalaman sa akin nun? Tungkol ito sa perlas sa sinasabi ng lola mo. Wala na tayong oras. Sumama ka na sa akin. Ituturo ko yung sinasabing perlas. Ho? Wala ko interes sa sinasabi nyo. Ano po ba yun? Pwede bang bukas na ho yan? Gabi na eh. Oh, ayan si Elena. Sasama ka ba? Tignan mo siya, oh. Sasama nga siya eh. Alena, sasama ka? Oh, di ba? Tara na. Hindi, sandali lang. Huwag mo siyang hatakin. Alena, teka lang. Sabihin mo muna kung tungkol sa... Hindi ko na nang ituloy ang sasabihin ko. Dahil nang buksan ang gate, agad na lumabas si Alena para sumama kay Mang Simeon. Sinubukan ko siyang pigilan, pero biglang humapdi ang bato ko. Huli na nang mapagtanto kong may humampas sa akin. Natumba ako. Nagising ako na lula na ng isang bangka. Katabi ko si Alena at kaharap namin si tatay at si Mang Simeon. Nakatali ang mga kamay ni Alena. Naglabas ng balisong si tatay at walang kaabog-abog na tinapat ito sa leeg ko. Ipupuntahan tayo. Sandali lang. Huwag ka nang pumalag. Kung ayaw mong malaslas ang leeg mo. Walang hiya ka talaga. Sumusobra ka na. Pakawalan mo kami dito. Wala kang karapatang magbando dito. Hindi mo ba nakikita? Wala kang laban. Wala ka talagang awa. Pati anak mo, pagbabantaan mo ang buhay. Walang anak-anak sa usapang pera, Anton. Aba, matanda ka na. Dapat alam mo na yan. Pera? Ano kinalaman nun sa ginagawa mo sa amin? Lahat! Hindi mo naiintindihan, Anton. Hindi ko talaga naiintindihan dahil sinisikreto mo. Sinungaling ka kasi ngayop ka. Alam ko may kinalaman ka sa pagkamatay ni nanay. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Wala ka talagang kwenta. Inambaan ako ni tatay pero wala akong takot. Wala akong mapaglagyan ng galit ko sa kanya. Sa lahat ng ginawa niya. Sa pagtatraidor at kalokohan niya sa amin. Gusto ko na lang siyang saktan. Wala ka talagang kwentang tatay. Simulat sa pool, puro sarili mo na lang iniisip mo. Aba, bakit hindi? Ganun talaga ang dapat. Wala ka kasing alam sa totoong buhay. Puro sarap ang alam mo sa Maynila. Bakit ikaw? Hindi ba't puro pag-inom lang naman ang ginagawa mo dito? Kailan ka nagkaroon na maayos na pagkakakitaan? Kahit yung pangingista, hindi mo siniseryoso eh. Tapos aangal ka pa na mahirap yung buhay? Hindi ka nga kumakayod eh. Aba, pinag-aral kita. Kung makapagsalita ka. Si nanay yung nagpapaaral sa akin, hindi ikaw. Mahirap kang kumita sa probinsya. Kaya nga nandito tayo. Hindi mo ba maintindihan yon? Kailangan ko ng pera. Meron ka ng pera. Ikaw na mismo nagsabi. Nakita ko yung mga bago mong biling gamit. Hindi pa ba sapat yun? Kung ano pa gagawin mo? Gusto ko ng pera! Ano ba? Saan mo ba kami dadalhin? Ako na lang. Huwag mo na idamay si Alena. Wala siyang kinalaman dito. Tanga ka rin, no? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sa totoo lang, mas kailangan namin siya kaysa sa'yo. Tandaan mo, sabit ka lang. Ano ba pinagsasabi mo? Felipe, sabihin mo na nga sa kanya. Naiirita na ako sa kakatanong yan para tumahimik na. Tumahimik si tatay at pinag-iisipan niya itong minungkahi ni Mang Simeon. Hindi nagtagal, nakarating ang bangka sa isang islang hindi ko pa napupuntahan dahil mapanganib ang mga alon dito. Mga bihasang mangingisda lamang ang nakakarating doon. Puting-puti ang buhangin at napapalibutan ng gubat ang isla. Dumaong kami. Tinapat sa akin ni tatay ang balisong pagkababa ko. Ganon din ang ginawa ni Mang Simeon kay Alena. Sige. Wala naman nang maawa sa akin sa puntong ito. Ganto kasi yan, Anton.
Hindi ba mahilig kaming sumisid ni Simeon? Dito lang din yon. Malapit sa isla dito. May natagpuan kasi kaming perlas. Sa loob ng isang kuweba sa ilalim ng dagat. At maraming perlas doon. Oo, tuwang-tuwa nga kami. Binenta namin ng iba at ang natira, itinago namin ito sa islang ito. Isang kwintasyon. Nawala na. Simple lang yan. Isa sa inyo yung kumuha. Kailang naman may alam kung nasan yung nakatago Bah, hindi ako ang kumuha. Teka, ikaw ba, Simeon? Aba, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi nga ako? O edi tanong natin sa Magindara. Sabi ko naman sa'yo Alam niya yan. Oo nga. Ilabas mo nga yung mahiwagang kwintas. Alam namin ikaw ang Magindarang nagbabantay doon. O ano? Kala mo hindi namin alam na nasa iyo? Gumaling ka. Patunay yon. Sa ginawa namin sa'yo, dapat patay ka na. Anong ginawa niyo sa kanya? Kayo nga talaga dumampot kay Alena. Tinangking niyo pa yun Wala namang iba magtataka sa kanya. Bogbog sarado sa amin yan. Ayaw kasi umamin Imposible pang ang nabuhay siya. Kaya alam ko na nasa kanya yung mahiwagang kwintas. Mga walang diya kayo. Hindi na kayo naawa sa babae. Hindi naman babae yan Aswang yan. Ginamit niyang perlas sa kwintas. Yun lang ang maaaring paliwanag kung bakit siya gumaling. Sinabi ko naman sa'yo pare, di ba? Dapat inuna natin ibenta yon. Kinailangan ko nga para gumaling ako. Alam nga naman pabayaan ko yung sarili ko. Ayan na naman tayo Una ka na naman. Akala ko ba hati kapatid? Ba, ako naman ang unang nakakita sa kuweba, hindi ba? Kung hindi ko itunulong sa'yo, masisisid mo ba? Pero ako'y nakakuha ng perlas. Parehas lang tayo may karapatan doon. O na, sige na. Magtatalo pa ba tayo hanggang dito? Basta ang importante, malaman natin kung saan itinago nitong aswang. Hoy, Elena! Pagsalita ka! Alam namin na marunong ka naman. Ituro mo! Saan mo tinago? Ayaw mo magsalita Ganito na lang. Kung ayaw mo, sasaktan namin si Anton. Dinakma na nga ako ni Mang Simeon. Matapos umiling-iling ni Alena, bigla na lang akong sinaksak ng matanda sa aking braso. Sinubukan kong manlaban pero pinigilan ako ni tatay. Yumuko si Alena. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Hindi nagpatinag ang mga lalaki. Pinahirapan nila ako. Hindi ako nagpaawat at nagpampuno kami ni tatay. Ginasim niya. Kung ayaw niya magsalita, turuan mo ng leksyon niyang buwisit na yan. O ikaw na bala. Aminin mo! Sige pre, gusto pa yata nito ng round 2 Wag! Bawa kayo, tay! Mang Simeon! Huwag kayo sasaktan! Tumahimik ka, Anton! Kailangan namin gawin to! Tumakbo ka na, Alena! Takbo! Pero hindi lumalaban si Alena. Mistulang naghihintay lang ito. Para saan? Hindi ko din alam. Nang hatakin siya ni Mang Simeon, dito na dumampi ang mga paa niya sa tubig dagat. Pumikit ang dalaga at sinalo ang mga tubig mula sa langit. Hinahatak siya ni Mang Simeon pero hindi ito gumagalaw. Ginamit na ni Mang Simeon ang balisong niya para sindakin si Alena. Kaya nagpumiglas ako sa hawak ni tatay sa akin. Nagawa kong makawala kaya hinabol ako ni tatay. Ilang hakbang na lang at mararating ko na sila. Pero may nangyari at napahinto kaming lahat. Anong nangyari? Alena? Simeon! Talian mo pa! Yung tubig dagat! Ginagamit niya yung tubig dagat! Hindi ko alam. Ayaw gumana ng lubid. Napakalas niya, Felipe! Diyos ko, nagbabago siya ng anyo. Felipe! Tulungan mo ako! Anong gagawin ko? Naging ganap nga ang pagbabago ni Alena. Nawala na ang dalagang mahinhin. Kapalit nito, isang kakaibang nilalang. Totoo ang sinasabi nilang makulay na buntot ng Magindara. Pero hindi nila sinabi na nakakasilaw ang kakaibang ganda nito.
Abot na sa buntot niya ang mahabang buhok at ang kanyang mukha. Tila ba may sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat. Kumikislap ang balat niya o maaaring ang mga kaliskis niya. Ngumiti si Elena at dito ko nakita ang mga pangil ng aswang. Gamit ang matatalas niyang kuko, nilaslas niya ang mukha ni Mang Simeon ng paulit-ulit. Hindi niya tinigilan si Mang Simeon hanggang sa lumuwa ang mga mata ng matanda. Aswang dagat! Magintara! Takbo, Simeon! Sandali lang yung mata! Yung mata ko! Yung mata ko, Felipe! Elena, Diyos ko, anong ginagawa mo? Yan ang sinasabi ko! Aswang talaga siya! Nahulog ang mata ni Mang Simeon sa tubig. Dinampot ito ni Elena at isinubo. Napaurong kami ni tatay. At dito na sinunggaban ni Elena si Mang Simeon. Kitang-kita ko ng kagati ng aswang sa leegang matanda. Dumanak ang dugo sa dagat. Sinubukan pa rin ni Mang Simeon tumakas. Pero dahil wala na siyang mga mata, hindi niya mawari kung saan pupunta. Hinatak siya ni Elena pabalik sa tubig. Nawala sila sa aming paningin. Nagunahan pa kami ni tatay pabalik sa bangka. Nakakyat ako pero hinila niya ako. Nalublob ako sa tubig at nakaahon ako. At nakitang nagmamadali siya sa pagsagwan. Balak na sana akong iwanan. Tumakbo ako para habulin siya. Pero lumalalim na ang tubig. Sinubukan kong languyin. Pero napahinto ako dahil hindi ko na maigalaw ang braso kong nasaksak. Tay! Bumalik ka dito! Hindi na! Bahala ka na dyan! Walang iya ka talaga! Manigas ka dyan! Ay, teka lang! Sandali! Ano nangyari? Magindara, alam kong ikaw yan! Tigilan mo yung bangka ko! Gumigewang-gewang ang bangka noon. May matinding puwersang humahampas sa isang panig nito. Kumapit ng mahigpit si tatay, pero nanganganib na tuluyang tumaob ang bangka sa pag-atake ni Elena. Tama na! Tama na! Patuharin mo na kami! Hindi ko sinasadya! Ako may kasalanan! Yung ba gusto mong marinig? Patawarin mo na ako, Elena! Tumigil ka! Wala nang maniniwala sa mga pinagsasabi mo! Hindi! Nakakaintindi ito si Elena, hindi ba? Hindi ka limaw lang. May isip ka, hindi ba? Huwag mo ako saktan. Palulungkot si Maymay kapag sinaktan mo ang tatay niya. Huwag mong gamitin yung bata para lang makalusot ka! Walang iya ka talaga! Tumahimik ka, Anton! Naiintindihan ako ni Elena, hindi ba? Ba't tatawarin niya ako dahil mabait naman talaga siya? Elena, kung gusto mo, patitirahin kita sa bahay ko. Hindi na kita gagambalahin. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Basta parang awa mo na, huwag mo na ako saktan. Huminto ang pag-uyog ng bangka. Parang ang sumasang-ayon si Elena sa kanya. Napangiti si tatay dahil dito at patuloy siya sa pagkukumbinsi sa Magindara. Marami siyang pinangako. Lahat na ata ng mabulaklak na salita ay sinabi niya para lang pumayag si Elena. Nahuli niya ang gusto ng aswang dagat sa sumunod niyang sinabi. Umahon si Elena sa bangka at natakot si tatay dahil umupo ito sa harap niya. Ibabalik ko ang kwintas. Oo, tama ang narinig mo. Nasa akin ang kwintas. Gusto mong maibalik yun sa'yo, hindi ba? Pag pinatay mo ako, hindi mo na makukuha pa yun. Nasa iyo pala yung kwintas? Anong silbi nito at dinakip niyo pa kami? Nasa iyo lang pala! Amin na ako! Dahil gusto kong malaman kung saan nakatira ang Magindara. Eh baka naman kasi may iba pang perlas yun eh. Gusto kong kunin ng lahat ang meron ng Magindara. Pero Elena, maniwala ka. Hindi ko nagagawin yun. Nagsisisi na ako. Wala kasi sa mga ugali mo, tay. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa pera. Namatay si Mang Simeon dahil sa kasamaan ninyo. Basta patawan. Kaya nga nagsisisi na ako eh. Umaamin na ako. Hindi ba gusto niyo yun? Gusto niyo? Pagtapat yung tao. Nagsisisi na ako. Tapat na ako. Wala akong tinatago. Kaya ngayon patawarin niyo na ako. Hayaan mo na ako, Elena. Pangako. Magiging mabuting tao na ako. Elena, huwag kang maniwala sa kanya.
Walang matinong lumalabas sa bibig ng taong yan. Lahat ng pangako niya napapako. Hindi, totoo talaga. Ituturo ko sa'yo. Sa isang iglap, tinulak ni Elena si tatay. Tumaob ang bangka kasama ang matanda. Hindi ko na makita kung anong nangyayari at wala na rin akong marinig dahil sa lakas ng ulan. Lulusong sana ako nang namataan ng dalawa, pero sa kabilang panig ng pampang. May mga binti na ulit si Elena. Hawak na sa leeg si tatay at hinampas niya ang matanda sa buhangin. Agad na napalibutan ito ng tubig dagat na para bang sinasakal siya. Suot na ng magindara ang perlas na kwintas. Nabigla ako ng unang beses na marinig ko ang boses ni Elena. Anton, huwag kang matakot. Nakakapagsalita ka? Oo, dahil nabalik na sa akin ang kwintas ko na nagtatagling ng kapangyarihan para maganyong tao ako. Ito rin ang pinaghuhugutan ko ng lakas. At dahil kinuha to sa akin ng tatay mo, tuluyan akong naghirap. Kaya ngayon, panahon na para makapaghiganti ako. Sandali. Hindi siya makahinga, Elena. Nararapat lang yan, Anton. Hindi mo alam ang ginawang mga kasalanan ng taong yan. Teka, sasaktan mo ba kami? Wala kang dapat ipag-alala sa akin, Anton. Mabuti kang tao. Mga masasamang tao lang ang kinakain ng mga magindara. Elena, maaari mo bang sabihin kung anong totoong nangyari sa nanay ko? Hindi ba't nandun ka? Bakit? Hanggang ngayon, pinagtatakpan niya ang katotohanan. Gagawin niya ang lahat para itago ang ginawa niya. Pero, Elena, parang awa mo na. Ibunyag mo na yung katotohanan. Alam kong may alam ka. Tama ka, Anton. Hindi namatay ang nanay mo sa pagkalunod lang. May iba pang nangyari. Sinungaling! Matapos nilang nakahawin ang mga perlas ko, hindi siya nakontento. Binalik-balikan niya ang kuweba. Dinala niya ang perlas dito sa isla. Pero narinig ko, natuklasan ng nanay mo ang ginawa niya. Nagkagulo sila at sinaktan niya ang nanay mo. Tinulak niya sa dagat ang nanay mo. Sinubukan siyang iligtas ni Maymay, pero nahulog din ang bata. Ano? Tay, ginawa mo yun? Kaya pala talagang nalunod sila dahil sa'yo! At tinulungan ko sila, Anton. Pero patawarin mo ko kung hindi ko nailigtas ang nanay mo. Sinubukan pa niyang tatay mo na lunurin silang dalawa. Pero si Maymay lang ang nasaklolohan ko. Nahuli na ako para sa nanay mo. Dahil sa perlas, papatayin mo yung pamilya mo! Ikaw ang papatayin ko! Tumakbo ko sa kanya at ako na ang sumakal sa tatay ko. Binuhos ko lahat ng galit sa mga ginawa niya. Rumolyo ang mga mata niya at hindi na makahinga. Pero hinigpitan ko pa ang pagkakasakal sa kanya. Yun ang ganti ko para kay nanay at sa tromang binigay niya kay Maymay. Tutuluyan ko na sana siya nang may dumampi sa aking balikat. Anton, isipin mong mabuti kung anong kapalit ng paghihiganti mo. Habang buhay mo nang dadalahin ang dugo niya sa iyong mga kamay. Wala akong pakialam! Wala akong pakialam! Nananaig ang galit sa puso mo. Pero alam kong mabuti ang kalooban mo. Huwag mong hayaan na manalo ang kadiliman sa puso mo, Anton. Piliin mong gawin ang tama kahit mahirap. Para kay Maymay, alam kong hindi mo gugustuhin na malaman niya ang gagawin mo. Tatay pa rin niya yan. Dahil sa paalalang ito, dahan-dahan kong nagawang bitawan ang leeg ni tatay. Sumalampak siya sa buhangin dahil doon. Hindi ko sinasadya. Maniwala ka, Anton. Ginusto kong ipaniwanag kina Sandra. Pero hindi niya maintindihan. Talagang hindi. Dahil mabait si nanay. Hindi niya tatanggapin yung pagyaman kapalit ng pagnanakaw. Huwag ka nagkakamali. Hindi ko na malaya na sa kanyang likod, dinampot na pala niya ang balisong na nahulog ni Mang Simeon. Dinambahan ako ng matanda at diniin ang balisong sa aking braso. Siniko ko ang tagiliran niya pero ayaw niya akong bitawan. Tinapat niya ito sa aking leeg at sinimulang tusukin ang leeg ko. Huwag! Maawa ka sa anak mo! Hindi. Papatayin ko siya. Kung hindi mo masasabi sa akin kung saan pa matatagpuan ang mga perlas,
Tutuluyan ko si Anton! Oo na, sasabihin ko na. Bitawan mo lang siya. Siya na lang ang natitira kay Maymay. Malambot talaga ang puso mo sa magkapatid. Sige na! Nasaan na? Alena, huwag mo sabihin sa kanya! Sa kabilang isla, kung saan matatagpuan ng talon. May kuweba doon. Teka, alam ko yun. Alam ko sinasabi mo. Anton anak, makinig ka. Dispatchahin na natin yung babaeng yan. 2 laban sa 1. Kaya natin to. Tapos paghahatian natin ang kikitain ko. O ano? Payag ka ba doon? Naibang ka na! Dahil yan sa dami ng alak na nainom mo, hindi ka na nag-iisip na maayos! Sukdulan niya kasamaan mo! Sa sagot kong ito, tinulak niya ako at tumakbo papunta sa bangka. Akala niya makakataka siya, pero hindi niya alam. Hinihintay lang ni Alena ang aking pahintulot. Alena, gawin mo yung tingin mo nararapat. Tiwala ako sa'yo. Ipagiganti mo kami. Ipagiganti mo yung sarili mo. Itama mo yung mali. Salamat, Anton. Pinanood ko ang paglusong ni Alena sa karagatan. Kasabay nito ang pagbabagong anyo ng Maghindara. Humaba ang buhok niya. Tumalas ang mga kuko at lumitaw ang makulay na buntot. Natunghayan ko kung paano nagkumahog si tatay sa pagsagwan. Nang biglang may lumitaw sa ilalim ng kanyang bangka. Sinimulan niyang gibain ang bangka. Hinampas niya ng hinampas ng kanyang buntot hanggang sa nasira ang isang parte nito. Tumagas ang tubig sa loob noon at unti-unti na itong lumulubog. Sinusubukan niyang hampasin si Alena ng sagwan pero umiiwas lang ang Maghindara. Pinaglalaroan siya ng aswang hanggang sa tuluyan ng lumubog ang bangka kasama si tatay. Nahirapan ng husto ang matanda habang nakikipaglaban. Sinusubukan pa niyang lumangoy pataas pero pilit siyang hinahatak pababa ni Alena. At bigla na lang tumahimik ang tubig at nagkulay ito ng pula. Anton, apo! Mabuti naman at ligtas kayo ni Alena. Nag-alala kami ni Maymay. Kaya nga humingi na ako ng tulong kina Mang Tonyo para hanapin kayo. Mabuti na lang at pwede yung baka nilang pumalaot. Maraming salamat po, Lola. At salamat rin po, Mang Tonyo. Dahil kung hindi, maiiwan kami na matagal sa islang yun. Ano ba talagang nangyari? Nasaan na sila, Simeon? Pati ang tatay mo. Naku, Lola. Yun nga po eh. Binagyo kami. Nalunod sila tatay at Mang Simeon. Kami na lang ni Alena yung nakaahon sa isla. Mukhang kinain na po sila ng dagat. Dapat kasi hindi na nila sinubukan yung galit nito eh. Sus Mariosep, apo. Abe, napakalakas naman kasi talaga ng bagyong yon. Naniwala ang mga kapitbahay namin na nagtipon-tipon sa Pampang at sumalubong sa aming pagbabalik. Malakas naman talaga kasi ang bagyo. Nakatulong din na 2 kami ni Alena na nagsasabi kung ano ang nangyari. Nawala ang misteryo sa likod ng mahiwagang dayo nang marinig nila ang istorya ni Alena. Nagpalit din siya ng anyong tao na mas pangkaraniwan at hindi na nakakatawag ng pansin. Pagka-uwi namin, sinalubong kami agad ni Maymay. Hindi ko talaga maiwasan pero nagkaiyakan kaming lahat. Ngayon na kaming 4 na lang sa bahay. Sinabi namin ni Alena sa kanila ang katotohanan. Lola, Maymay, may sasabihin kami sa inyo. Isa po akong Maghindara. At tama ang hinala niyong lahat. Isa akong aswang dagat. Pero huwag kayong matatakot sa akin, Lola. Maymay. Hindi naman kami natatakot dahil ilang beses mo nang iniligtas si Maymay. Para sa akin, wala namang kaso dahil mabait ka sa amin. Tama ka dyan, Lola. Pero hindi lang si Maymay yung niligtas niya, kundi pati ako. Mali po ang sinabi namin sa mga kapitbahay. Hindi po yung katotohanan. Iba po yung dahilan ng kamatayan ni tatay at Mang Simeon. Ninakaw po kasi nila yung perlas ko. At yun ang nagbibigay sa akin ng kakayanan mamalagi dito sa lupa.
At yun yung pinagkukunan ko ng lakas bilang Magindara. Kaya pala nang hihina ka dito at hindi ka makalakad. Tama po yun, Lola Celia. At nang marinig ko na sinabi niyo ang tungkol sa perlas, agad ako sumama para malaman kung nasan ito. Pero masama pala yung balak ni tatay. Dinakip nila kami, Lola. Dinala kami sa isla. Plano lang pala lahat ni tatay yun. Pinalabas niya nawawala yung kwintas pero alam naman niya yun kung nasaan. Para mapilit si Elena na sabihin kung saan siya nakatira. At sinaktan po nila si Anton. Pero hindi nila alam, yung tubig dagat ang nagbibigay sa akin ng karagdagang lakas. Doon ko nga po natunghayan yung totoong itsura ng Magindara. At dahil po sa masamang balak nila sa amin, napas lang po si Mang Simeon. Binugbog pala si Elena nung nawala siya dito sa atin. Gustong-gusto ko na nga pong isumbong sa inyo, pero alam kong itatanggi lang nila yon. Alam kong kailangan kong maghintay ng tamang panahon at pagkakataon. At yung pagbabalik ng boses ko, pinatay po ni Mang Felipe ang asawa niya. Sinubukan ko silang iligtas pero si Maymay na lang ang inabot ko. Diyos ko, tama nga ang kutob mo, Anton. Ang tatay mo talaga ang dahilan ng pagkawala ni Sandra. Diyos ko, kaawa-awa naman ang anak ko. Ang hirap din po talagang tanggapin nung ganun pangyayari. Pero wag po kayo mag-alala, Lola. Ako man, gusto ko siyang patayin pero tama si Elena. Walang patutunguhan yung pagiganti ko. At hindi ko gustuhin ng nanay mo na maging mamamatay tao ka po. Opo, Lola. Kaya pinaubaya ko na lang kay Elena yung pagiganti. Sa puntong ito, dahan-dahang lumapit sa akin si Maymay. Naiiyak ang bata kaya niyakap ko siya ng mahigpit. Para bang nakahinga siya ng maluwag nang lumabas na ang katotohanan. May, okay na. Wala na siya. Hindi mo na kailangan matakot kay tatay. Hindi ka na niya masasaktan ulit. Kuya, si Mama, hindi ko siya nahatak pataas ng bangka. May, wala kang kasalanan doon. Hindi ka dapat makonsensya na ikaw yung nakaligtas. Si tatay ang lahat na may gawa nun. At sigurado ako kung papipiliin si nanay, ikaw yung liligtas niya. Gagawin ni nanay ang lahat para iligtas ka. Tandaan mo yan. Salamat, Ate Elena. Niligtas mo ko. Walang anuman, Maymay. Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo dahil inalagaan niyo ako dito nung nanghihina ako. Pero may utang pa kami sa'yo, Elena eh. Pero huwag ka mag-alala. Ibabalik ko lahat ng kinuha sa'yo ni tatay. Matapos gamutin ni Lola ang sugat ko sa braso, binalik at binenta ko ang lahat ng mga binili ni tatay, gamit ang nakuha niya mula sa perlas ni Elena. Kasama na dito ang pinakamamahal niyang motor. Sa kabutihang palad, naging sapat ang nakuha ko para tubusin ang pagkakasanla sa mga perlas. Sa pagkakabalik ng mga perlas ni Elena, natuldukan ng kasamaang ginawa ni tatay sa kanya. Sa pamamagitan nito ay maaari nang umuwi si Elena sa karagatan. Pero hindi dito nagtatapos ang istorya ni Elena sa lupa. Matagal siyang namalagi sa amin bago siya bumalik sa dagat. Ate Elena, racing tayo ulit oh. Kung sinong mas mabilis lumangoy papunta dun sa malaking bato, siya yung panalo. Hindi ba medyo dihado ka niyan, May? Syempre, wag mo pong gamitin yung buntot mo. Ay, nako Anton. Napakasaya ko talaga tuwing nakikita ko si Maymay na tumatawa na ulit. At nakakapagsalita na po siya ng tuwid. Ngayon, masasabi ko talagang nakabalik na siya sa dati. Totoo nga po. At malaking tulong si Elena. Alam mo, hindi ko mawari ha. Pero simula nang matapos na ang lahat ng pangyayari dito, para bang nakalamayan na ang loob ko. Yung presensya din ata ni Elena, nakakakalma. Parang meron tayong piraso ng dagat sa loob ng bahay. Naiintindihan ko po yung pakiramdam niyo, Lola. Napansin ko nga, halos wala kayong sumpong simula nung kumalma lahat sa bahay. Kahit ako man, natanggal niya yung lungkot ko dahil sa pagluluksa kay nanay.
Ay, nako. Ay, sana nga hindi na siya umalis. Mukhang desidido na siya, Lola eh. Alam ko malulungkot din si Maymay pero galing mismo kay Elena yon. Ang puso daw niya ay nasa dagat. Doon siya nakatira kaya siguro pwede naman natin siyang ayain na bumisita palagi. Kahit saglit lang siya sa atin, malaking bagay ang panahon niya kapiling natin. Hindi lang dahil lumabas ang katotohanan kay Felipe, pero nagkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng nanay mo. Sa huli ay bumalik na nga sa dagat si Elena. Ako naman, tuluyan ang nanirahan na lang sa probinsya kasama sila Maymay at si Lola. Nakahanap ako ng trabaho at hindi na kami nagkahiwa-hiwalay. Napalapit na din ako sa dagat dahil kay Elena. Madalas, kapag namimiss namin si nanay, pumapalaot kami. Kapag ganito, lagi kaming pinupuntahan ni Elena. Tinutulungan din niya kami na makahuli ng maraming isda. Pandagdag na rin sa kita namin. Tuwing kaarawan ni nanay, hindi namin nalilimutan ipagdiwang ang naging buhay niya. Kasama ang kaibigan naming Magindara. Nagpupunta kami sa dagat at nag-aalay ng bulaklak at kandila sa kanya. Nay, nandito kami ulit. Dalaw lang. Maligayang kaarawan sa iyo Si Maymay, malaki na po. Nag-aaral na po siya. Hello po, Nay. Gagalingan ko po sa eskwela. Pangako po yan. At huwag kang mag-alala, Sandra. Sundo at hatid ko yan si Maymay. Mabuti na rin ako. Bibihira na ang mga sumpong ko. Salamat kay Elena dahil lagi niya akong tinutulungan para kumalma. At saka, Nay, namimiss ka na namin. Pero alam kong ginagabayan mo lang kami kung nasan ka man. At saka mabuti na yung kalagayan namin at masaya naman kami. Kaya wala kayong dapat ipag-alala. Sa bawat taon na lumipas at sa bawat punta namin sa karagatan, nakahanap ako ng lakas para maghilom. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa si tatay sa ginawa niya. Pero masasabi kong hindi na ako galit. Sabi kasi ni Lola, hindi makakabuti na may dalang hinanakit at puot sa dibdib. Minsan, kailangan mo na lang talagang bitawan para magaan sa loob. Hindi para sa taong gumawa sa iyo ng masama, kundi para sa sarili mo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.